ang laki ng problema natin sa mga bubuyog sa industriya. Nauubos na yung ating pollinators. Alam mo, ang kahalagahan ng laywan sa environment, ito yung tinatawag nating biodiversity. So kung walang pollinator, wala tayong biodiversity. Lalong-lalo na sa mga agricultural crops. Napakadami na ng investment natin sa mga fertilizer, mga pesticides, tsaka sa genetic studies, yung pag-produce ng mga hybrids. Ang layunin lang para dumami ang ani. Pero sabihin na natin na andyan lahat yung kondisyones na yan, pero wala ka namang bubuyog o wala kang pollinator, wala din tayong harvest. So mababa ang ating productivity. So yun ang kahalagahan ng mga bubuyog. Yan ang problema natin dahil nga umuunti na ng umuunti. At alam mo ba, yan ang problema sa buong mundo. May tinatawag tayong colony collapse disorder. Yung imported bees na dati nating ginagamit, ito yung species na Apis mellifera, masyadong susceptible sa pests and diseases. Napakataas din ng input, kaya hindi ito kaya ng ating magsasaka. At saka hindi rin masyadong mainam na pollinator ng local plant species. Ang kagandahan dito sa atin, madami tayong local species na pwede nating gamitin. At ang isang magandang balita, wala pa naman sa atin yung phenomena ng colony collapse disorder. Kaya ito rin ang pagkakataon at panahon para ating i-conserve itong ating local species. Siyempre, madami tayong produktong nakukuha dito. Unang-una yung pulot. Ang laki ng demand. Alam mo ba, nag-i-import tayo ng mga 300 metric tons. Ang production natin, 100 metric tons. So, kita mo yung gap. Bukod sa honey, meron din tayong other products like pollen, propolis, na ginagamit din sa medisina at saka pharmaceuticals. Kaya nabuo itong proyektong ito dahil marami tayong teknolohiya na dinevelop sa UPLB. Siyempre, in collaboration with the private sector. So, andyan na, meron na tayong package. At ang kabutihan dito sa local bees, kaya ito yung dinevelop natin with the Department of Agriculture, BAR, ay dahil ito ay sustainable. Kayang-kaya ng ating mga farmers. At dito, maraming uri ng laywan ang pwede. Una, yung ang tawag natin Apis cerana, yung laywan. Ito yung nasa butas lang ng mga kahoy, nasa paso, at nandoon sa ilalim ng lababo. Meron tayong teknolohiya na ililipat ito sa hive. Resistant ito sa pests and diseases. At saka hindi mo nabibilhin. Masipag ka lang, tinuruan mong maglipat sa box. Meron na silang colony na pwedeng pagsimulaan. Tapos pangalawa, yung Apis dorsata at saka Apis breviligula. Ito hindi natin inaalagaan sa hive. Ito lang ang ating ipinopromote dito, yung conservation ng species at saka yung proper harvesting. At pinaka-importante, siyempre, yung hygienic way of processing honey. Kaya itong pulot ng Apis dorsata o breviligula, tawagin na nating giant bees o pukyutan, ito ang talagang pumapasok sa organic honey standards. Kaya maganda ang potential sa market at saka maganda ang kalidad ng honey, provided that yung sistema ng kanilang pag-ani at pagproseso ay tama. At hindi lang yan, nakakakuha din tayo ng organic wax. Yung beeswax kasi, alam mo dati, itinatapon lang nila yan. Pero ngayon, pwedeng iproseso at pwede ding bilhin. At alam mo ba, mga 700 pesos per kilo ng beeswax, and it's organic beeswax. Ngayon, ang pinaka-milestone natin sa ating mga species, ito yung stingless bee. Ang tawag dito, lukot, lukutan. Ito yung sinasabi nating the bees of the future. Dahil napaka-sustainable, madami sa wild, and then ang daming produkto na valuable. For example, nakakakuha din tayo ng pulot. At mahal ang pulot ng stingless bee, ha? At saka meron din tayong pollen.
At most importantly, meron tayong propolis. Sa mga uri ng laywan, itong stingless bee, ito yung madaming mag-produce ng propolis. Ang propolis, it has high clinical value, and amongst the bee products, ito lang ang mataas antifungal at saka antibacterial properties. Ginagamit ito sa medicine. Sa Korea and Japan, may tinatawag tayong apitherapy, the use of bee products. So, kinukunan nila ito ng flavonoids saka phenolics. And then, ginagamit nila for cancer. Pwedeng gamot sa cancer. Pero this is still under process. And more studies are needed. Pero dito, sa atin, yung propolis ginagawang component ng sabon, ng shampoo. So, kumita ka ng high-end product, cosmetic products, laging mong makikita na may propolis. Ito din nilalagay sa toothpaste. So, on top of those bee products, valuable bee products, ang stingless bee din ang #1 pollinator ng mangga. Kaya na-develop din natin itong technology na ito, and it's commercialized na. And it can increase the yield of mango by 80%. At mahusay na pollinator din ito ng mga pili, lalo pa dito sa Bicol, rambutan, lanzones, among others. Pero of course, tinitingnan natin din ang kanyang potential sa high-value crops, gaya nga ng mangga. So ito yung kinonsider nating milestone. At ito ding technology na ito din yung ipinamamahagi natin dito sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, especially in Luzon. And this is the phase 1 of our project. Ang layunin ng proyektong ito ay i-disseminate itong technologies na ito, i-commercialize sa iba-ibang rehiyon sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng proyektong ito, sana matugunan natin ang local demand. Kung hindi man matugunan ng buong buo, at least mapababa natin yung ating pag-import. At hindi lang yan. Malay mo, baka maka-export din tayo ng ating mga produkto. Para ma-achieve natin ang mga layunin, so madami tayong ginagawa. Unang-una ay pagsasanay. Number 1, yun na lang pagsasanay natin sa giant bees. Minsan sinusunog nila yan eh. Kaya pinopromote natin yung ating advocacy na usok-usok lang, huwag papatayin. At saka yung over-harvesting. So nagle-lecture din tayo on top of the training per se ng kung ano yung approaches natin para mapangalagaan din ang kalikasan. At saka kasama din dito yung development ng forage. Kasi halimbawa, madami ka namang, meron ka nga mga bubuyog, wala ka namang pagkain ng mga bubuyog. Kaya yung mga bee plants din na-develop natin. At hindi lang minsan ang pagsasanay, kasi alam mo naman hindi pwede yan ng one-shot deal. Kaya kailangan ng monitoring, close monitoring, hanggang sila ay medyo pwede mo nang alpasan. And then secondly, yung establishment ng demo farm, napakahalaga nito dahil we are training trainers. So, nagte-train din tayo ng mga tao na makaka-reach out din sa ibang sektor ng community. It's kind of a showcase. Nakita ng mga tao na kumikita, talagang maniniwala sila. And it's more effective than training, I think. Meron tayong iba-ibang sites. Gaya nga ngayon dito sa Sorsogon. Kaya ito yung naging techno-demo para naman dito sa Bicol region. Meron pa tayong isang site sa Ginubatan. And then number 3, of course yung bee product processing. Isang napakaliking aspeto nito. Dahil pinag-uusapan natin dito yung mga kinakaing product at saka yung component din ng cosmetics. Kung paano i-process ang propolis, kung paano i-process ang honey na talagang hygienic. Kaya ito yung mga tatlong components, yung mga activities na ginagawa natin.